January is Cervical Cancer Awareness Month, and a lot of women have this risk of getting cervical cancer at least once in their life, not only here in Australia, not only in the Philippines, but also worldwide. Here with us today is a Filipina mom here in Sydney who found out that she had cervical cancer during her pregnancy. Join me and let's listen to her story. Hi Angie, good afternoon. Kumusta? Mabuti. Thank you for allowing me to share your story and thank you for being here. I thank you for having me here as well and giving me this opportunity. Angie, just for some context for our viewers, no, can you tell us a little about yourself? I'm Angelita Pineda. I'm from Mindanao, General Santos City. So I came here in Australia as a student visa. So actually, in this month, I'm 5 years na already here. And after I study as in commercial cookery, so I'm now in a graduate visa, and then I started from bottom, from kitchen hand to cook, and then I become a chef. So finally, I had the full-time job here in Springwood Blue Mountains. Angie, what brought you here in Australia? Bakit kayo pumunta dito? I'm ex-OFW, so I've been in Thailand and I've been in Kuwait as well. So when I came back to Philippines, sabi ko sa asawa ko na gusto ko na magstay doon talaga for good. But my husband said maybe one more try. And then my professor back in uni, she suggests na actually there is in Canada and Australia may ganitong pathway like that. So nagka-interest ako. And then, ang bilis din ng proseso. So, October lang ako nag-apply ata. Pagka December, approve agad yung ano ko. But back in 2019 yun siya. So, 2018. So, nung nag-2019, nakapunta na ako agad dito, January. Number one kasing reason doon is, pwede mo kasing dalhin yung ang partner mo. So, sa isip ko, ayoko na kasi yung mga LDR. So, nung nag-apply ako, yun na. Sabi ko, kasi madadala ko siya. Yun. Kaya, hinisip ko dito sa Australia. So, sabay kayong pumunta dito? Hindi. Hindi kami sabay. Bale, ako una nag-apply and then after few months, umuwi ako December 2019. Tapos, pinakasalan ko siya ng January 2020. Tapos, hindi ko siya agad naisabay kasi nagka-pandemic. Hinintay pa kasi namin yung PSA certificate para yun sa mga evidence. Nung ma-approve siya, it was August. And then still pandemic. So, nakapunta siya dito around 2021 na. So, parang almost 2 years kaming LDR. So, matagal-tagal din. Matagal-tagal din yung struggle. So, how long have you known that you have the big C? Recently lang, nung August. Kasi nabuntis ako mga January, pero hindi ko pa alam na buntis ako. By March nalaman ko na buntis ako. And then we thought it's just a pregnancy complication kasi I bleed talaga a lot. So, nung 3 beses na ako pabalik-balik sa hospital, nagduda na yung doctor, yung specialist, sabi niya, it's like not normal bleeding kasi nag-check na sila and everything. The baby is fine. Although merong sinasabi nilang previa, yung nagdudugo, nagbi-bleeding habang buntis. Pero, meron pa daw silang duda na may something. So, finorward nila ako sa Westmaid, sa mga specialist doon. And they found out na cervical cancer siya. So, August ko siya nalaman. So, that time is I'm 30 weeks pregnant. Right. So, malapit na. You're nasa parang third trimester na? Right. Yes. How did you find out? Paano sinabi sa'yo na you have cervical cancer? Nung nasa Nepean Hospital ako, hindi maano ng mga doktor. Even though chinek nila at saka nag-biopsy sila, pre-cancer pa lang daw. So, hindi pa nila sure. So, nasa Westmead kasi yung mga pinakamagagaling na mga gynecologist, oncologist, something ganyan. So, around here in Sydney. Number 1 daw yung Westmead Hospital sa mga magagaling na doktor. So, nung pagpunta ko doon, isang tingin lang nung doktor na yon, alam niya na agad na. Right. Biopsy, sabi niya, it's cervical cancer and it's sinukat pa niya kung anong, sinabi pa niya kung anong laki. Kaya, on that day,
inadmit nila ako agad-agad, Mhm. tapos MRI, tapos after 2 days, kinemo na nila ako while pregnant. How did you feel nung sinabi sa'yo and confirmed na it's cervical cancer? At first, hindi siya nag-sink in agad sa akin. Mhm. Parang nakalutang lang ako na, oh, may cervical cancer ako. Pero ang inisip ko kasi talaga nun is yung baby ko. Mm. Kasi ang gusto ng gynecologist is ilabas na si baby, Mhm. mag-emergency cesarean, tapos ioperahan niya na ako para matanggal yung cancer. Mm. But yung mga baby doctor naman, ayaw nila kasi she's still 30 weeks. Mm. So, kawawa naman daw kung sa Nico mag-i-stay. Mm. So, parang nagbabattle-bataan, may meeting-meeting sila kung saan yung best na decision for me. Mhm. And then, yung pag-desisyonan nila na maghintay pa ng 7 weeks kasi full term na daw siya pag 37. Ayun na yung talagang iniisip ko nung time na yun is si baby lang. Parang hindi ko na iniisip yung self ko. Basta siya lang, mailigtas lang siya, ma-okay siya. So, kahit ano yung pinagdadaanan ko, sinasabi ng doktor, ganito, ganyan. Oo lang ako ng oo. Mga Mm. tusok dito, mga karayom, ang dami-daming. Kaso nagkaroon din ako ng digestional diabetes. So, Mhm. habang tumatagal, dumadami yung mga inaano sa akin. Pero, laban lang. Positive lang talaga yung iniisip ko. Right. How did having cancer affect your pregnancy and your baby? Nung nasa hospital ako, hindi nila ako pinauwi nung malaman na ganun. Mm. Kasi everyday ako nagbi-bleed. So, ang nangyari, almost doon ako nakatira hanggang sa manganak. Mm. Tapos, nung time na yon, sabi lang nila is mag-wait kami hanggang sa yung cesarean talaga. So, nung nailabas na si baby around 37 weeks, meron pa silang operation na ginawa sa akin. Tapos, kinontinue na yung chemo. So while you were still 30 to 37 weeks na pregnant, you were undergoing treatment. Oo, 2 beses. Nakacycle ako ng 2 beses. Kasi, isa din yun sa tumulong para ma-prevent yung bleeding. Kasi Mm. delikado siya. Risky daw talaga yung pregnancy ko that time. Nasalinan pa ako ng dugo kasi naubusan. Bumaba talaga yung nagkaroon ako ng anemia. Mhm. So, yun. So, pumayag naman ako sa all those in-explain na may side effects na ganun, pero at least rare naman siya ang case daw. So, meron din sila mga studies around US na ganito na pag once kasi third term, pwede nang i-chemo. Mhm. Pwede din mag-x-ray. So, sabi ko, as long as kung may chance na ganun, I'll grab the opportunity as long as ma-save kaming dalawa, both. So, yun lang. Nung nanganak na ako, si baby na-failed siya 3 times sa kanyang hearing test. Ang duda namin dun sa chemo. Chemo. Mm. So yun yung naging side effect or one of the side effects nung treatment mo kay baby. Tingin namin, oo, yun yung isa sa mga factor daw, sabi ng doktor. Kasi yung particular na gamot, yung chemo na yon is may ano talaga siya pag sa hearing. So right now, are you still going through treatments? Ano-ano itong mga treatments na ito? Nung during pregnancy ko, naka 2 cycle ako. Mm. After ko manganak, naka 1 cycle ako ng chemo. Kasi may pagitan kasi yun daw dapat na pag nanganak ka, parang kailangan 6 weeks hindi ka gagalawin. Kasi Mhm. galing ako sa surgery and everything. So, pa-heal mo na yung sugat ng cesarean. Tapos after 6 weeks, tumawag ulit yung doctor ko, pina-MRI ako, nakita nilang nag-advance. Mhm. Lumaki daw dun sa may uterus banda. So, instead na surgery at saka chemotherapy ang gagawin nila sa akin, sabi ng doctor ko is, kailangan na lang daw radiation na. So, kung isa-surgery, radiation pa rin daw dadaan. So, diretso na lang daw radiation Mm-mm. at chemo. So, ang ginawa nila, 6 weeks yun. Mm. Everyday na radiation for 6 weeks. So, nag-start ng November 13 to December 21. Tapos, yung radiation is internal at saka external. Mm-mm. Everyday yung radiation. Yung chemo naman every Monday, once a week. Tapos, yung internal, 2 beses siya. Yun yung pinaka-finale. So ang daming treatments pala, no? And then Mm-mm. meron pa bang kasunod?
Sa ngayon, di pa kami nagkikita ulit ng doktor ko kasi Mhm. from the finale na brachytherapy, kailangan may 6 weeks na naman daw na pagitan Mm. before nila ako i-check. I-expect ko may MRI ulit, may Mm. ganun. So, actually, next week, makikita kami nung radiation doctor ko. So, Mm. iba-iba kasi siyang doktor. Iba yung sa chemo, iba yung sa radiation, iba Right. yung doctor din na gynecologist, Mm. specialist. Yun. Right. So, nakaschedule pa siya. Hindi ko pa alam kung So ngayon pahinga lang talaga muna. pahinga Okay. lang talaga muna. So who is here with you right now in Sydney to support you other than your husband? I'm lucky to have my mother na namin yung kanyang visitor visa. At first, yung first na every 3 months, come and go. Pero, in-advise ako ng mga doktor ko na may newborn ka, tapos you still have the treatment and nagaano pa yung katawan mo din sa surgery from CS, yung isa pang surgery, hindi mo kakayanin. So, sila mismo talagang nag-push na kung pwede, wag mo nang pauwiin si mother mo, na ganon. So, nagbigay sila ng medical certificate. May mga social worker din na nag-a-advise Mm. sa akin. So, yun, instead na 3 months come and go, exit, ganon, tinry namin na for 1 year, yung hindi na siya uuwi. Ang galing ng Australia, approve agad. Compassionate sila. O, Mm. pag send namin ngayong gabi, kinabukasan, in-approve agad nila. Mm. Extended na si mother hanggang August this year. Right. So, ginawan lang 1 year. So you have your husband and you have your mom And my sister-in-law. and your sister-in-law. Kumusta naman si baby? How is your baby doing? Mabait siya na baby. Mm. Actually, hindi siya masyadong super mag-iyak at madali din siyang patahimikin Mm. kung ano. Very loud na siya ngayon. Mm. Konting nakangiti siya. Pero yung real situation ni baby kasi is may permanent hearing loss siya. So Mhm. yung cochlea niya na organ sa loob kung saan yun yung nagbibigay ng sign para makarinig siya at maintindihan, yun yung affected. Both ears yun. So, sabi ng doktor, kailangan niya na mag-wear ng hearing aid as Mhm. in forever. As long as na siya lumalaki. As of now, kailangan na niyang mag-wear. So, next week, meron din kami schedule for her na may yun, hearing aid, tapos yung intervention para dun sa speech niya. Yun. Kailangan namin mag-undergo. May treatments pa ba for that or yun na talaga yung magiging permanent solution for the baby? Yun yung sabi sa amin ng doktor. Hindi din niya ina-advise yung surgery na maglagay ng sa loob. Kasi moderate hearing loss lang daw siya. Hindi naman daw totally nawala yung hearing niya. She can hear loud, but she can't understand. Parang yung Right. hypothalamus sa brain Mm-mm. niya na nagbibigay ng signal na naiintindihan natin pag naririnig. Si baby kasi may naririnig lang siya pero hindi niya naiintindihan. So hindi nata-translate ng brain. Hindi nata-translate yun. Yun siya. Looking at you, parang napaka-upbeat mo, you're still positive despite what happened for 1 year. What is one thing that you are thankful for right now? I'm still alive. Yun. Kasi di ko rin na nalagpasan namin yung pinaka-risky. Kasi 2 beses yata ako kung may code blue. Yung Mhm. talagang emergency. Kasi nung first na chemo ko, nag-react ako. Akala ko manganganak ko in the middle of kinikimo Mm-mm. ako. So yung mga midwife from upstairs, kailangan lang bumaba para Pero thanks God, I'm still okay. At okay naman si Alexa, yung baby ko. Mm. Tapos yung pangalawa, hindi ako makahinga. Right. Talagang pagpasok ng chemo na fluid, bigla akong gumaganon, na parang hindi ako makahinga. Tapos yung pag ng nurse, lahat sila pasok, parang mga 10 siguro sila. Tinulungan ako kung ano-anong mga pinangkabit nila sa akin para matulungan ako. So, papasalamat ako na we still fine. Ako tsaka yung anak ko, buhay kami. Mm. And pasalamat din ako sa support galing sa family ko at sa mga kaibigan at sa mga dasal na binigay nila sa akin na kahit nasa malayo sila or hindi ko man sila kasama araw-araw,
pero at least nararamdaman ko na talagang andyan sila at powerful yung kasi si God talaga. Mararamdaman mo na andyan siya. May ipapadala siya kahit hindi mo hinihingi. Biglang may dumarating. Kaya, yun, malaking thankful ako na binigyan niya pa ako ng another life. If you have any message for any mom or any woman who's going through a similar situation like yourself, what would it be? Sa akin, sabihin ko maging strong. Number one is manalig talaga tayo. And wag tayong mag-isip ng negative. Especially, in my case na buntis. Whatever emotions and whatever we think na apektuhan kasi yung baby. So, inisip ko nung time na yun na talagang hindi ako mag-iisip ng negative. Yun yung inaano ko. Magta-trust ako sa mga doctors ko. Magta-trust ako sa support na binibigay sa akin ng pamilya ko, ng mga kaibigan ko. Magta-trust ako kay Lord. So, wala akong iniisip na negative talaga. Ang inaano ko lang, magiging malakas ako, kaya namin to, lilipas din ito. So, inabi ko na lahat ng tao may problema, hindi lang naman ako. So, iba-iba lang siguro yung weight ng problem. Pero every one of us were facing everyday struggles, everyday meron tayong challenge na hinaharap. So, sa isip ko, siguro ito yung sa amin. Ito yung sa amin ng pamilya ko. So, stay strong. Yun lang masasabi ko. Stay strong at maging manalig tayo. Sabi mo you're lucky na you have the support of your mom, yung husband mo nandito, and yung sister-in-law mo nandito, and you have your friends. Not only that, you have the entire fleet of the Westmead Hospital and yung Nepean Hospital na ang dami mong doctors na magagaling. So you have your emotional support, your physical, and then siguro yung spiritual support na rin. But na-mention mo kanina na you're a student. So, when it comes to financial support, how can we help? Sa ngayon, student, naka-graduate visa ako. And unfortunately, hindi kami sa Medicare. But we have the private insurance. Tumutulong yung private insurance. Kaso hindi nga lang lahat. Especially sa case ko na yung radiation, yung chemo, pati yung mga specialist, hindi sila cover lahat doon. Good thing in Australia is kinukure pa rin nila. Yun yung masaya ako at nandito ako nung na-diagnose. Kasi importante kaya sa kanila yung buhay ng tao. So kahit wala kang pera na ibibigay muna, kahit pwede i-admit ka pa rin nila, operahan ka pa rin nila, iti-treatment ka nila. So, nung time na nag-worry ako regarding sa pagbabayad, ang sabi lang sa akin nung isang clerk doon, don't mind about paying your bills yet. Just focus on getting better. So, sabi niya there is a plain payment plan naman. So, you can talk with the Bureau of Revenue. So, ang masasabi ko lang is, mahirap. Nag-ask ako ng sa mga friends ko. Kasi nalaman namin malaki na yung bill. So, sabi ko, hindi namin mahahabol to sa trabaho lang kasi ang asawa ko lang ang nag-work. So, nung nag-offer yung boss ng asawa ko, itong GoFundMe, ginrab na namin. So, isa yun sa mga ginamit naming para maka-ask ng help. Now you have the hopefully the whole world in front of you, listening to your story. What message do you want to relay to them, and maybe to ask for help? You can talk to them directly. Actually, first time ko naiya ako. Pero for my baby and for us as well, sa mga katulad kong very vulnerable ang pinagdadaanan, and parang lumating yung problema at all once. So, I asked for help. It doesn't matter kung malaki or maliit na donation. Okay lang sa amin. Pero na may magbigay at may mag-offer ng help, we are really thankful na may sa amin. Tawag dito. Nawala ako kuya. Sige lang, that's okay. That's okay. May sa amin, mag-reach out. So, nagpapasalamat ako
sa friend ko din na nag-introduce sa inyo, kuya. So, it's our first time and tiniisip ko na lahat naman tayo may pinagdadaanan. So, I hope na makarelate yung iba in my situation. Yun lang po. Hindi ko ba na kung ano sasabihin ko. Oh, don't worry. Nahirapan akong maghingi talaga ng tulong. Kasi actually ngayon lang nila nalaman lahat yung situation ko. Nung last year, hindi pa nila alam. Nung time na nagkikipaglaban pa ako. So, yung GoFundMe, sinet up siya really to cope with the bills and then the more upcoming bills pa for your treatment. Yeah, not only for my treatment and for my baby as well. Because since wala nga kaming Medicare, yung kanyang early intervention program, sabi nung is mag-run siya over 30,000 K. But it's not like ngayon lang. Parang kasi siya hanggang sa lumalaki siya. So as long as hindi kami PR or citizen, yun yung magiging babayaran namin. At the same time, yung bills ko din. So, yung ganong bill, baka mag-triple pa siya sa alam naming actual bill. So, right now, there's really no exact figure kung magkano talaga, but it will keep coming. Yes. Wala pa. Kasi nagtawag din ako sa revenue and they said, hindi pa yun yung final. So, umabot na siya ng mga 40. 40 na. Okay. Sa amin na dapat galing. So, riyan siya is nabawasan na daw yun siya ng aming insurance. Okay. So, kumbaga, tapos na yung role ng insurance. Pero mayroon pa rin daw yung mga dumarating pa. So, initial pa lang daw yun, sabi niya. Okay. What's important, I think, is that you are here. Your baby is here. Siguro hindi pa man 100% healthy, but like you said, buhay kayo at yun ang importante. Opo. Well, Mommy Angie, thank you so much for your time. Thank you so much for sharing your story. And we really hope that we can reach a lot of people and maybe ask for $1 or $2 in what any way they can help. Once again, maraming salamat. Thank you din po. Thank you for this opportunity. At nagpapasalamat ako at nagkaroon ng chance na ma-meet ko kayo at ma-reach out yung katulad ko at yung ibang audience. So that's it for today, guys. The GoFundMe link is in the description and in the comments. Any donation is really appreciated. There's no such thing as too big or too small. Tulungan po natin ang kababayan nating naka-student visa dito sa Australia. My name is Icon and you're watching The Pinoy Expat.